Magandang umaga po mga kapatid sa Panginoon. Nais ko pong ibahagi sa ating ngayong umaga ang mensaheng pinamagatan ko pong mga kumikinang na bakas ng Panginoon. Mga kumikinang na bakas ng Panginoon. At ito'y hanguin natin sa aklat po ng Pilipos, chapter 2. Ngunit bagong lahat, mayroon pong isang pangyayari o kwento sa isang lugar na kung saan mayroon pong umuulan na niebe. At isang batang lalaki, laging umiiyak at nalulungkot dahil lagi siya nag-iisa sa kanyang bahay. Wala na siyang magulang, wala siyang nanay, pero mayroon siyang ama. At ang ama niya ay laging wala sa kanyang piling. Kaya naisipan niyang isang araw ay kanyang sundan ng kanyang ama kung saan ito nagpupunta pagdating po ng gabi. At pagkaalis ng ama, habang umuulan po na makapal na snow, sinuot ng bata ang kanyang bota at pangginaw, jacket, at sinimulan niyang sundan ang bakas ng kanyang ama kung saan magpunta. Wala siyang nalihisan na bakas ng paa ng kanyang ama, sinusundan niya ito kung saan ito papunta. Napagod siya, pagod na siya, nauuhaw siya, hindi lamang sa tubig, kundi sa pagmamahal ng isang ama. Di kalaunan, habang sinusundan niyang bakas, hindi niya tinitignan sa unahan, ayaw niya ma-miss ang bawat hakbang ng kanyang ama. At habang kanyang sinusundan to isa-isa, tumigil ang bakas. At nung tignan niya sa harapan, isang pintuan. At ito'y kanyang binuksan. Isang bar. Nandoon ang kanyang ama, lasing na lasing. At lalo siyang nalungkot. Mga kapatid, ganito po ang kahantungan ng bawat Kristiyano na nauuhaw sa pag-ibig, sa pagmamahal. At ang bakas na kanyang sinusundan ay hindi bakas ng ating Panginoon, kundi bakas ng sanlibutan. Tiyak ang dulo nito ay kapahamakan. Subalit ang banal na kasulatan sa karunungan ng Diyos, ayon sa Proverbs chapter 1 verse 20 to 23, na ang karunungan sumisigaw sa atin araw at gabi, sa mga panulukan ng daan, sa palengke, kung saan man tayo nagpupunta, hindi tumitigil ang karunungan na kayo'y sumunod sa isang bakas na totoo. At ang bakas na ito ay walang iba kundi ang Panginoon. At mismo ang ating apostol Pedro sa kanyang sulat, 1 Peter chapter 2 verse 31, nang sabi ni Apostol Pedro, ang Panginoon ay nag-iwan sa atin ng kanyang mga bakas na siyang dapat nating sundan. Kaya ang sabi sa Proverbs chapter 3 verse 13, mapalad ang mga taong tumatanggap ng karunungan, ng wisdom, sapagkat sila'y hindi maliligaw sa kanilang hakbangin. Na paano natin masusundan at ano mga dapat nating sundang hakbang o yapak ng ating Panginoon. Philippians chapter 2 verse 5 to 11, mga kapatid, ay isang napakaganda pong larawan ng kumikinang na mga hakbang ni Jesus na dapat nating lakaran. Kaya basahin natin at alamin ito. Ngunit basahin natin ang kabuuan, verse 1 hanggang 11, upang atin na pong malaman ang konteksto ng verse 5 to 11.
Ganito po ang pagkakasabi sa Philippians chapter 2 verse 1 to 11. Kaya kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip. Magtaglay ng gayunding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan ituring ng iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na maging katulad ng tao. At palibasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesu-Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay na kayo po ang nagkakaloob sa amin ng kaalaman at kaunawaan ng inyong mga salitang espiritual. Wala po sa aming sariling kakayanan. Kaya naman, idinudulog namin ang aming pong lubos na pangangailangan ngayon na ipagkatiwala ninyo sa pamamagitan ng iyong Espiritu ang kaalam at karunungan na dapat naming maunawaan upang sa gayoy ang aming pananampalataya o dugtungang koneksyon sa inyo o relasyon ay lumago, tumibay, tumatag bilang mga Kristiyano. Pagpalain po ninyo ang mga pag-aaral namin ito, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa likuran ng verses na ito na ating binasa, verse 5 hanggang 11, alam natin si Pablo ay nasa kulungan. Siya ang may karapatan na malungkot, mawala ng pag-asa, maghihinakit sa mga taong nagpasakit sa kanya, ngunit siya pa ang gumawa ng lahat ng paraan upang patibayin at palakasin ang mga taong hindi nakabilanggo, mga taong malaya tulad natin. Na tayo po, bagamat malaya, ngunit minsan tayo naalipin ng iba't ibang tentasyon ng sanlibutan at tayo po ay nabibihag dito at hindi tayo nagkaroon ng katuwaan sa Panginoon, bagkos ang katuwaan natin kung minsan ay ang sanlibutan. So nakita natin, nakaraan, pinag-aralan natin na sana magkaroon tayo ng mga banal na katangian ng ating Panginoon. Unang-una, dapat tangkilikin natin ang mga banal na pagpapala. Ikalawa, magpakita ng mga banal na pag-uugali. At ikatlo, yakapin ang mga banal na disenyo ng ating Panginoon. Sapagkat natandaan natin na si Pablo po'y may kalungkutan na may kagalakan din naman na marami po sa mga malaya na nangangaral ng Ebanghelyo, sila'y nangangaral out of envy and jealousy. Naiinggit sila. At sila'y nagbibigay ng pasakit kay Pablo. At natutuwa si Pablo sapagkat mayroon din namang nangangaral dahil sa pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa mga makasalanan na sila'y makaunawa sa mabuting balita ng kaligtasan. At dahil dito ang ating kapatid na si Pablo ay gumawa ng paraan o sumulat siya upang maiwasan ang ganitong ugali ng mga Kristiyano. Bagamat ito'y tumutukoy sa mga mangangaral, ngunit ito po'y lapat din sa bawat isa sa atin na mga Kristiyano sa iba't ibang lugar ng buhay.
sa bahay, sa trabaho, saan mang lugar, ay dapat iwasan natin ang ganitong ugali pag-iisip ng sanlibutan. At upang maiwasan ito, si Pablo po ay nagturo ng tamang kaisipan na siyang dapat nating tularan. Ang kaisipang ito, tinawag kong mga hakbang o yapak ng Panginoon na siyang dapat nating lakaran. So sa talatang ito, may tatlong kumikinang na yapak ang Panginoon na magbibigay sa ating isip ng liwanag sa ating isipan, magpapalakas ng ating kalooban, at bibihag sa ating mga puso. Ano-ano po ang tatlong kumikinang na yapak ni Kristo na dapat nating tularan o yapakan? Unang-una po, ayon po sa verse 5 to 7, ang bakas ng Panginoon ay ang kanyang pagmamalasakit. Alam nyo, kung tayo po ay abala sa pagmamalasakit sa kapakanan ng iba, makakalimutan natin ang ating sariling interes. Nagiging tayo po ay mapagmahal sa iba. Ito po ang makikita natin, at ito ang utos ni Pablo. Nagpapahiwatig ito ng tatlong utos. Verse 5, una, ang sabi ni Pablo rito, upang maiwasan natin ang pagkamakasarili, instead of magmamalasakit tayo sa iba, ang sabi ni Pablo, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Ito po ang utos sa atin na dapat bilang Kristiyano, hindi lamang tayo mag-isip sa ating sarili, kundi angkinin natin, pagsikapan nating maangkin ang pag-iisip din naman ni Kristo. Sapagkat yan pong layunin sa ating buhay. Tayo po'y itinakda na iligtas upang maging banal, walang kapintasan, nang ibig sabihin tayo po'y mahubog sa larawan ni Kristo. Tayo po'y hinuhubog ng Panginoon sa larawan ni Kristo, at upang mangyari ang unang hakbang ay magkaroon tayo ng isipan ni Kristo. Alam natin, Romans 8:29, tayo po'y kinilala before the foundation of the world, at tayo po'y itinakda upang maging kalarawan ng kanyang bugtong na anak. Ang tanong, magagawa ba natin yan, Pastor Boy? Si Kristo ay perpekto. Now, hindi hinahanap sa atin ang pagiging perpekto, but going to perfectness. Sabi nga, be perfect for I am perfect. Walang sino mang tao maging perpekto, pero ang utos sa atin, gawin natin ang ating makakaya. Kaya ba nga natin ito? Well, hindi po natin makikaila. Pinag-aralan din natin sa panghapon tungkol po sa ating pong pananampalataya kung ano yung dapat nating itustos. Inuutusan nating gawin natin ang nasa atin para lumago ang ating pananampalataya, kaya natin sapagkat sinabi sa verse 3, 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4, ganito ang pagkakasabi. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan. Tignan nyo, banal na kapangyarihan, ipinagkaloob sa atin ang lahat ng mga bagay na kailangan natin sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kalulatian at kabutihan. Hindi po mag-uutos ang Panginoon sa atin o ang banal na kasulatan na wala tayong kakayanan. Mga kapatid, ibinigay na sa atin ng Kanyang banal na kapangyarihan ang kailangan natin, nasa atin. All we have to do is to work it out. Ang sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 12, work out your salvation with fear and trembling. You can do that sapagkat ang sabi sa verse 13, ang Diyos ang siyang may desire ng inyong pagnanasa at ang Diyos ang may gawa sa ating pagsusumikap gawin. Kasama natin ang Diyos na gumagawa. Kaya kinakailangan magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa iba. Paanong gagawin? Magkaroon tayo ng kaisipan ni Kristo. Pinili ni Kristo ang isipan na magpahalaga sa iba para sa kanilang sariling kapakanan. Ano pong layunan ni Kristo? Bakit siya namatay sa krus?
Ibinigay niyang kanyang buhay, siyang umangkin ng lahat ng pasakit hanggang kamatayan. For what purpose? To save us, to save sinners. Mayroon siyang malasakit sa mga taong hindi karapat-dapat. Tayo din, dapat taglay natin ang gayong kaisipan. At ano pa, mga kapatid, hindi lamang kaisipan ang mapapasa atin, kundi sikapin nating tayo po ay mag-angkin ng kapakumbabaan, pagpapakumbaba. Sapagkat kung ang ating isipan nakafocus sa atin, hindi sa iba, mayabang po tayo. Upang tayo po'y maiwas sa kayabangan, dapat ding isipin natin ang iba't pagmamalasakitan nang sa ganon magawa natin ang magpakumbaba. Tingnan niyo ang sabi po sa ating teksto sa verse 5, 6, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Bagamat si Kristo nasa anyong Diyos, pero hindi niya ipinamuhay na siya'y kapantay ng Diyos. Na bagamat tayo po'y Kristiyano, tayo'y mayroong alam, tayo'y mayroong kakayanan, huwag nating ituring ito sa ating sarili para maabot natin ang kapakanan ng iba. The same with the mind of Christ. Kailangan natin yun. Kailangan natin ang kaisipan ni Kristo. Magagawa natin ito sapagkat nasa atin ang lahat ng kakayanan mula sa kapangyarihan ng Diyos. Verse 7, 6 and 7, ganito ang pagkakasabi. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Verse 6, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Napakayaman po niyan, mga kapatid, kung maunawaan natin. Unawain natin ngayon. Verse 7, kundi hinubaran. Ito marami pong diskusyon dito, maraming debate dito. Dahil hinubad daw ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos. Pero tindan natin, sa Tagalog, madali pong unawain. Sa English, medyo may kahirapan pa. Sa akin, nahirapan ako sa English. Verse 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na maging katulad ng tao. Verse 8, tuloy ko lang. At palibasay natagpuan sa anyo ng tao. Na gusto kong tignan natin dito yung salitang anyo. 3 beses binanggit. Sa verse 6, sa verse 7, at sa verse 8. Pero mayroong pagkakaiba ang kahulugan. Sa verse 6 and 7, isang Greek word po yan. Kung tawagin yan ay morphe. Morphe. Isang anyo. Now, pag sinabi pong morphe, ito po'y tumutukoy sa permanenteng katangian sa loob. Now, Jesus Christ, bagamat siya'y nasa anyo ng tao, pero ang kanya pong pagka-Diyos, nandun po yun, importanteng malaman na ito'y permanente sa kanyang loob. Hindi ito nawawala. Ito po yung anyo morphe, na ito po ay ang katangian ng isang Diyos, yung attributes ng God. Si Jesus Christ ang exact representation of God, the invisible image of God. Taglay ni Kristo, hindi niya pwedeng hubarin yun. Okay? Hindi niya pwedeng hubarin yun. Ngayon, pag sinabi pong yung anyo na hinubad ni Kristo, yung anyo doon sa verse 8 ay hindi po morphe, kundi schema. Ibig sabihin, pag sinabing schema, tumutukoy sa panlabas na anyo na maaring magbago. Yung anyo ng Diyos nasa loob ni Jesus Christ, hindi pwede magbago. Ngunit, sa kanyang pagkatao, mga kapatid, yun po yung may pagbabago sa kanya. Tulad natin, halimbawa, we are the temple of God. Right? 1 Corinthians 6:19-20. Don't you know that you, individual, is the temple of God, the Holy Spirit. Tirahan tayo. Ngayon,
Sabi nga ni Rowan kanina sabi ko, kumusta ang Cebu doon? Alam naman natin, pinag-pray natin sila. Ang sabi ni Rowan, magulo po. Why? Sabi ko, nakita mong pagkakaiba? Opo. Makikita ang pagkakaiba ng isang tirahan ng Diyos, kanyang katawan, at tirahan ng kasalanan, mga katawan doon. Iba ugali nila kaysa sa iyo. Makikita na ang Diyos naninirahan sa iyo. The same with Christ, sa kanyang panloob na pagka-Diyos, hindi nawawala, nakikita sa kanyang schema, sa kanyang outward appearance. At hindi ito ginamit yung karapatan, hinubad niya ito. Ang sabi sa salita na Tagalog, hinubad. Ibig sabihin, hindi niya ginamit ang karapatan ng pagiging Diyos, kundi ipinamuhay niya ang anyo ng Diyos sa kanyang panlabas na pwedeng magbago. Anong anyo yon? Si Jesus Christ ay obedient to God. Obedient sa Holy Spirit. Tayo rin, may Espiritu Santo. At tayo namumuhay ayon sa dikta ng Espiritu Santo. Luke chapter 4 verse 1, at sinabi, si Kristo sa pamamagitan ng Espiritu ay dinala sa ilang upang tuksuhin na Satanas. Si Jesus Christ, obedient doon sa Espiritu as a man. Hindi nga ginamit ang kanyang pagka-kompletong Diyos sa panloob, kundi nahayag ang kanyang makadiyos na buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa Espiritu. Naunuhan niyo ba, mga kapatid? As Christian, kung kayo po ay sumusunod sa Espiritu Santong nasa inyo, dapat sa mga pagsamba nandito kayo. Sapagkat yun ang kalooban ng Ama na sambahin natin siya in spirit and truth. At sasabihin mong ikaw ay Kristiyano at ikaw ay nandoon sa labas, hindi mo ginagalang yung utos ng Panginoon, so anong tawag sa iyo? Kanya nga, kinakailangan sapagkat taglay na natin ang kaisipan ni Kristo, all we have to do is to work it out. Pagsikapan natin, nataglay natin ang isipan o ipamuhay natin ang isipan ni Kristo nang sa ganon tayo maging asin at ilaw ng sanlibutan. Bakit po? Bakit tayo kailangan maging asin at maging ilaw? Para po sa kapakanan ng iba, pagmamalasakit sa iba, na marami po ang madala sa ating testimonyo na sila'y sumampalataya sa Diyos na ating sinasampalatayanan. That's it. Sabi ni Pablo, magkaroon kayo ng ganitong kaisipan na kay Kristo din naman. Ang alin? Ang magmalasakit. Ito po'y kumikinang na yapak ni Kristo na dapat nating lakaran. So, sikapin nating itanggi ang ating sarili. Itanggi ang ating, deny ourselves. Pag sinabi pong deny ourselves, itanggi ang ating sarili, pasanin natin ang ating krus. Tingnan nyo ang sabi sa verse 7. Sapagkat Diyos ang gumagawa, I'm sorry, Philippians 2:7. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na maging katulad ng tao. Nakita nyo? Diyos siya, pero itinanggi niya ang kanyang karapatan. Hinubad niya ito Tinanggi niya ang kanyang pagiging anyong kapantay ng Diyos at kinuha niya ang anyo ng tao, katulad ng tao. Meaning to say, matuto tayong magtanggi ng ating sarili. Para matanggihan natin ang ating sarili, kailangan nating pasanin ang ating krus. Ano ba yung krus dito, mga kapatid? Ang krus dito, yung kahinaan ng ating laman. Gusto nating magliwaliw, gusto nating magbakasyon, gusto nating ganito, gusto nating magsaya, gusto nating makasama ating pamilya, even ating
Ipinapahamak ang araw ng Sunday. Yan po yung krus natin. Dapat tayong mamatay dyan. Sapagkat hadlang yan sa iyong pagsunod sa yapak ni Kristo. Magagandang bagay yan, mabubuti yan, bakasyon, maganda yan. Pero kung nagiging hadlang yan sa iyong pagsunod sa yapak ni Kristo, pasanin mo yan. Ibig sabihin, patayin mo sa iyong sarili. Patayin yan. Di ba Hebrews chapter 12 verse 1 hanggang 3, may mga kasalanang magaganda, pero nakakagapos ng ating mga paa. Hindi tayo makatakbo sa Kristiyanong takbuhin. Kailangan iwakli, sa Bisaya pa, iwakli ka ng tanan. No? Alisin ang lahat ng yan. Unahin natin ang kariyan ng Diyos. No, paano natin mauuna ang kariyan ng Diyos? Magkaroon tayo ng isang kaisipan ni Kristo. Pagmamalasakit sa iba. Kung ikaw nagmamalasakit sa iyong anak, bakit nandoon ka sa anak mo at wala ka sa Diyos? Dapat nandoon ka sa Diyos upang hilingin sa Diyos ng mga anak mo, maakay mo sa kaligtasan. Pero hindi. Walang kaisipan ni Kristo dyan. Yan po ay kaisipang laman. So ibakante natin ang ating sarili at hayaan nating maghari ang Panginoon sa ating mga puso. Dito, hindi po hinubad ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos. Remember that. Kundi, hinubad niya, ang alin? Ang kanyang karapatan na maging kapantay ng Diyos. Upang maakay ang iba. Hindi tulad nung unang Adan. Yung unang Adan, sumuway sila sa Diyos dahil gusto nilang maging kapantay ng Diyos. Remember that? Genesis 3:5. Tingnan natin. Genesis 3:5. Ganito nga ang pagkakasabi. Ang sabi sa Genesis 3:5, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain yan, sabi ni Satanas, na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos. Na nakakakilala ng mabuti at masama. Si Kristo po hindi nagpakumbaba. Si Kristo at tinanggap niya ang papel bilang isang suffering servant. Hinubad niya. Hindi niya ginamit yung karapatan na siya Diyos, kundi tinanggap niya ang nakalaang papel niya from the beginning, the suffering servant of God. 1 Corinthians 15:47, ganito ang sabi. Ang unang tao ay mula sa lupa, isang taong mula sa alabok. Ang ikalawang tao ay mula sa langit, and yet, tinanggap niya yung nakatakda sa kanya bilang isang nagdurusang lingkod for the sake of sinners. Kaya naman, siya itinaas ng Diyos. Verse 9 sa ating text. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Yan po yung aming pag-aaral kahapon sa Bible study. Ang kahalagahan ng pangalan. Walang ibang pangalan sa silo ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ang hindi sumampalataya sa Kanya, John 3:18, nahatulan na. Nahatulan na. Past tense. Tapos na ang paghahatol. Pero, habang tayo nabubuhay, mayroon pang pag-asa. Sapagkat God is gracious. Romans 1:18, gaano man kapula, kaitim ang iyong kasalanan, once ikaw ay nakapag-settle sa Diyos, gagawin niya itong puti tulad ng niebe. Lilinisin niya ito, gaano man kaitim ang kasalanan ng gawa mo. Kanya nga ito ang pangalan.
ang posisyon of supremacy. Nangingibabaw na pangalan, walang kapantay na pangalan. Dahil po saan? Sa pagmamalasakit ni Jesucristo sa makasalanan. Hindi niya kinuha ang karapatan bilang kapantay ng Diyos. Yan din po ang problema sa atin. Dahil hindi po natin maibaba ang ating sarili sa Diyos, nagagawa nating ibaba ang ating sarili sa ating mga anak. Dahil sila yung mga breadwinner. Yes, pasalamat tayo sa mga anak na breadwinner. Pero not necessarily sila yung magulang natin. They have to obey their parents, for it is the commandment of God. Fifth commandment. Children, obey, submit to your parents, for there is a promise. Anong promise yon? Tagumpay ng buhay habang nabubuhay ka. Kung hindi mo nire-respect ang magulang mo, iginagawa mong alila, taga-alaga ng apo mo, imbis na sila'y makasamba sa Diyos. Mga kapatid, yumaman ka man pero wala kang blessing sa Panginoon. Why? In the first place, ang sabi sa John 3:18, you have been judged already. Nahatulan ka na because you don't believe the name of the Lord. So paano natin mabibreak yun? Kailangan tumayo ang magulang sa kanyang paninindigan bilang anak ng Diyos. Ipakita niya na kailangan nila si Kristo. Hindi nila kailangan magtrabaho habang panahon at diyan mamamatay sa trabaho. Kailangan silang mag-rest. Mag-rest sa ating Panginoon. The only rest na itinakda ng Diyos para sa mga tao na pagod na sa kasalanan. Kaya nga, dito nakita natin ang pagmamalasakit ni Kristo. Hindi niya ginamit ang kanyang karapatan bilang Diyos, kundi siya'y nagpakumbaba tulad ng tao na isang mababa lamang. Now, tingnan nyo, yung pong pagka-Diyos ni Kristo mula sa langit, nakaupo sa trono ng kalangitan, may kontrol sa lahat ng kinapal. Nagkatawang tao siya. Yan po ay isang nakakahiyang gawa. Pinakamababa, kahiya-hiyang gawa ni Kristo, ngunit ginawa niya alang-alang sa atin. Yung pong tayo'y magpakababa, dahil tayo po'y mga Kristiyano, nakakahiya po yan. Sa harapan ng mga tao, ano ka ba naman, magulang, ikaw pa yung lumuluhod sa anak mo? Nakakahiya. But in the sight of God, itinataas ka niya sapagkat tinataas mo ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng iyong living testimony sa Panginoon. Magkaroon tayo ng kaisipan ni Kristo. Una, pagmamalasakit. Ikalawa, bagamat redundant na ako rito, pero gusto kong pagpatuloy pa rin. Ikalawa, bakas na dapat nating sundan sa Panginoon ay ang kanyang pagpakumbaba. Pagpapakumbaba. Verse 8 to 9. Ang sabi, at palibasay natagpuan sa anyo ng tao. Sa anyo, sa eskema ng tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili. Tao siya eh. At naging masunurin hanggang sa kamatayan. Till death ang kanyang pagiging obedient sa God. At naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan man sa krus. Kamatayan sa krus sa isang kahihiyang kamatayan. Sa ating panahon, kapag ikay nasilya electric ka, ibig sabihin, ikaw na yung pinakamandurugas, makasalanang tao, nakakaya ka sa mundo. Kaya kailangan parusahan kang kamatayang silya electric ka. Ang krus po, kahihiyan yan. Eh marami nga sinusuot na yung krus eh. Kagandahan daw. Basta't gold lang. Pero actually, pwede ka bang magsuot ng kwintas gold na electric chair? Ba't nagsuot ka ng electric? Tatay ko kasi na electric chair eh. Ipagmamalaki mo yung kamatayan? No. Ganun ang ginawa ni Kristo. Diyos nagkatawang tao, isang nakakahiyang gawain na isang Diyos, pinakamababa. At higit doon, naglingkod pa siya sa mga mabababang tao, mga makasalanan. Kaya iba yung
pagpapakumbaba ni Kristo. Sagad-sagad po. At yun din ang nais ni Pablo o ang salita ng Diyos na makuha nating kaisipan kay Pablo, yung kanyang pagpapakumbaba. Hindi sa atin, baliktad eh. Pag mataas pinag-aralan mo, mataas din ang leeg mo. Hindi ka tumatanggap ng payo ng mga mabababa, walang grado. Kasi, hindi mo naabot yung pinag-aralan niya. Pero sabihin ko sa iyo, kung hindi mo ginagalang mas matanda sa iyo, hindi mo naabot ang karnasan na matanda sa iyo kaysa iyo. Ibang karnasan kaysa pinag-aralan. Like for example, marami pong mga tawag nito, engineer ba? Mechanical engineer, magagaling po sa prinsipyo yan. Pero pag gawin mo ng actual, walang alam. Kaiba yung gumagawa ng actual, may karanasan, kaysa sa karunungan. Kaya both, dapat maggalangan. May pinag-aralan ka, gumalang ka sa mababa ka, gumalang ka sa mga may pinag-aralan. Kaya mapapansin nyo yung mga lolo, nagpupo po doon sa mga estudyante. Why? Iginagalang nila yung kanilang pinag-aralan. Sana naman ang mga estudyante, igalang nilang katandaan ng matandang yun. Even sa mag-asawa, Ephesians chapter 5, nagsimula po sa verse 20, I think, verse 20, 21, ang sabi ron, submit to one another. Then, tsaka binigay, wife, submit to your husband. Husband, love your wife. Pero nagsimula po submission. Submit one another. Yan po ay pagpapakumbaba. At dito si Jesus, bagamat siya'y nasa anyong tao, siya po'y naging masunurin, mapagpakumbaba. Dumidepende siya sa Espiritu. Hindi si Kristo namumuhay, nangangaral o nagpapakita ng himala dahil sa kanyang sarili. Hindi niya nilabas yun, ang kanyang pagka-Diyos. Kundi siya po'y nagpasakop sa Espiritu Santo. Obedient siya sa Ama through the power of the Holy Spirit. Tingnan yung sabi sa Luke chapter 4 verse 1. Ganito, si Jesus na puno ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at dinala ng Espiritu sa ilang na doon tinukso siya ng dyablo. Kita nyo? Isang Diyos sumunod sa Espiritu Santo para tuksuhin ng dyablo. Sino ba ang dyablo? Wala siyang kapangyarihan, pero dahil po si Kristo ay puno sa Espiritu, meaning obedient to the Spirit, dapat tayo rin, obedient din tayo sa Espiritu. Anong turo ng Espiritu? Huwag niyong kakaligtaan ang inyong pagtitipon. Tulad ng ginagawa ng ilan. Utos ng Espiritu yun. Utos ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay may Espiritu at ang Espiritu ay nagbibigay buhay. John 6:63. Ngayon, sabi mong Kristiyano ka, pero ngayon siyam na buwan ka nang hindi dumadalo. Paano sabing tumatalima ka sa Espiritu ng Diyos? Ang pagtalima ni Jesucristo, hindi lang isipan, kundi action. At yun ay nagpapakababa sa Kanya. Kaya naman tinaas siya ng Panginoon. Paano tinaas si Jesus Christ? Alam natin ang gospel. Tinaas siya una sa Kanya muling pagkabuhay. Walang sino mang nabuhay na muguli. At pagkatapos, siya po ay nag-ascend sa langit. Ascension. Tinaas ng Diyos siya. Then, pagdating sa langit, umupo siya sa trono ng Diyos. At sa pag-upo niya sa trono ng Diyos, siya ay namamagitan sa mga Kristiyanong kanyang tinubos. At darating panahon, lahat ng tuhod, luluhod, lahat ng dila, magpapahayag sa kalwalatian ng ating Panginoon. Ito yung kumikinang na yapak ng ating Panginoon dapat nating sundan. Una, taglay natin ang kanyang pagmamalasakit.
Pangalawa, taglay natin ang kanyang pagpapakumbaba. At pangatlo, taglay natin ang kanyang pangalan. Pangalan, mga kapatid. Verse 10 to 11. Upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipapahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Now, pangalan. Ano po ibig sabihin ng pangalan? Power? Authority? Di ba? At the same time, reputation, honor. Taglayin natin ang reputation ni Christ, ang kanyang dangal. At paano ito matataglay ng isang Kristiyano? Unang-una, pagmamalasakit nasa atin, pagpapakumbaba nasa atin, nang sa ganon ng kasunod nito ay ang dangal, tulad ng karangalan ni Kristo, tulad ng reputation ng ating Panginoon, na sa kanyang pangalan o dangal, siya'y luluwalhatiin ng lahat sa dalawang paraan. Anong paraan? Una, lahat ng tuhod luluhod sa kanya. Lahat ng pumako sa kanya, lahat ng lumatigo sa kanya, lahat ng nasa impyerno luluhod sa kanya sapagkat ipapakilala ng Ama kung sino si Kristo. Ikalawang paraan, lahat ng labi ay magluluwalhati sa kanya. Aamin, siya, si Kristo, ang maluwalhating Diyos. Nung siya'y nabubuhay pa, minumura siya. Nilalapastangan siya ng maraming dila, mga mapagkunwari. Pero pagdating ng panahon na mahayag na ang dangal ni Kristo, ang pangalan ni Kristo, lahat ay sasamba sa Kanya. Lahat ay kikilala sa Kanya. Tingnan nyo, Revelation chapter 7, verse 9 to 12. Revelation. Ito'y sa panahon ng katapusan. Ang sabi po, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at naroon ang napakaraming tao na di mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa, sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero, na nakasuot ng mabuting damit, na may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay, at magsisigawan ng may malakas na tinig na nagsasabi, ang pagliligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. Lahat po. Gaya ng sinabi sa ating teksto, na lahat ng bagay sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ay luluhod ang mga tuhod at sasambat magluluwalhati ang lahat ng labi. Bakit po? Matagumpay ang ating Panginoon. Matagumpay siya sa kanyang misyon na isinugo siya ng Ama. At matagumpay niyang naisagawa ang lahat ng nakatakda sa kanya. Kaparusahan, kahiyan, kamatayan, pagkapako, pagkalibing. Lahat yan ay naganap ng Panginoon. Sapagkat siya'y nagmalasakit, nagpakumbaba, kaya siya mayroong dakilang pangalan. At yun ang nais din sa atin ng Diyos. Nag-iwan si Jesus sa atin ng bakas, ng yapak, upang siya nating lakaran. Hindi tayo mga bayani sa mundong ito, hindi tayo ang siga rito, hindi tayo ang bida rito. Tayo'y mga lingkod, alang-alang sa kapakanan ng iba. Ang kaisipan ng Panginoon na dapat maging ating kaisipan ay nakapagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Hindi niya ginamit ang kanyang karapatan bilang kapantay ng Diyos, kundi ginamit niya ang pagiging anyong tao para sa kapakanan natin at sa iba. Ito ang kumikinang na yapak ni Kristo na siyang dapat nating tularan at isabuhay. Unahin ang kaharian ng Diyos. Unahin ang kaharian ng Diyos. Kaya ang tanong ko maigsoon sa ating pagtatapos, tayo ba'y lumalakad sa yapak ni Kristo?
Tayo ba yung magagaling? Sa camp, mahusay tayo. Tayo yung the best. Sa ating opisina, tayong sikat. Mga binata sa kadalagahan, sikat. Mga kababaihan, sikat, pitis na pitis sa mga suot. Tayo ba'y lumalakad sa yapak ni Kristo? Tanong ko ito sa mga wala pang relasyon kay Kristo. Wala pang pananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, alam natin ang pananampalataya natin kay Kristo, kaloob ng Diyos. Sa regeneration. Kailangan ka munang mabuhay bago ka magkaroon ng unawa at paniniwala. At dahil ikaw ay naniniwala, you are saved by grace through faith. At itong faith na ito, ang siyang relasyon mo sa Diyos. Ito yung pundasyon mo kay Kristo. Ang pundasyon po sa iglesia, sino? Si Kristo. Ang pundasyon ng ating doktrina, sino? Apostles. Sino ang cornerstone? Si Jesus Christ. So ang pundasyon ng ating kaligtasan, ano? Si Kristo ang tagapagligtas, hindi siya pundasyon ng ating kaligtasan, kundi yung ating pananampalatayang kaloob ng Diyos ang pundasyon ng ating kaligtasan sa Kanya. Kaya nga, laging utos sa atin, we must grow in our faith. Grow in our faith. Yung ating pong relasyon, itong faith na ito dapat lumago upang tumibay ang ating pagiging Kristiyano. Tustusan ito ng lahat ng katangian. Kaya nga kung ikay wala pang tamang relasyon kay Kristo, wala ka pang dugtungan kay Kristo, kahit naniniwala ka about Christ, kahit mayroon kang alam theology about Christ, but you have no personal relationship with Christ, you are nothing. Ikaw ay lumalakad sa yapak ng sanlibutan, at ang yapak ng sanlibutan, magugulat ka na lamang ang dulo nito ay kapahamakan. Kaya nga, anong dapat mong gawin? Magbago ng isip. Ano ibig sabihin ng magbago ng isip sa Bible? Repent. Pag sinabing repent, kilala mo si Kristo, lalapit kay Kristo by faith. Ano yung iiwanan mo? Yung lumang yapak. Kaya nga, pag ikay sumampalataya, at the same time, you are repenting. You cannot have faith with God without living the old ways. And you cannot live the old ways without believing in Christ. Kaya nga, faith and repentance, iisa lang yan. Pag sinabi ng Bible, believe in the Lord Jesus Christ, then believe. Sapagkat sa iyong pag-believe, iiwanan mo yung past mo. Repent from your sin and believe in Jesus Christ the same. Kaya kung may pananampalataya ka, you must have a living bond with Jesus Christ. Hindi yung knowledge lang. Most of the people, knowledge lang ang kanilang faith in the Lord Jesus Christ. Wala silang personal relationship with God. Wala silang foundation ng kanilang salvation. The foundation ng ating salvation through Christ. Ang ating salvation si Christ. Ang ating foundation is our faith. Kaya dagdagan ang ating faith. Kaya nga sa mga Kristiyanong kasapi ng iglesia, ikaw ba'y lumalakad din sa yapak ni Kristo? Nasaan ka ngayon? Kung lumalakad ka sa yapak ni Kristo, naluluwalhati mo ang Diyos at hindi mo nasusunod ang gusto ng mundo o gusto ng tao. Nais ko pong apuyan ang inyong pong puso sapagkat nakikita ko, naririnig ko, namamasdan ko, bagamat tayo po'y membro ng iglesia, pero nanlalamig ang ating ugali. Nanlalamig ang ating desire sa Panginoon. Alam niyo ba yung sinasabi sa Hebrews 10 verse 25?
Huwag niyong kaligtaan ang inyong pagtitipon. Yung pong pagtitipon doon, mga kapatid, ang isa pong meaning doon is labor. Pagtitipon is a toil. Ito'y effort nating makarating sa ating iglesia. Huwag alisin yung effort na yon. Huwag alisin yung labor na yon, mga kapatid. Sapagkat diyan nalulugod ang Diyos kung nagle-labor ka towards worship sa Diyos. Huwag kaligtaan ng ating pagtitipon, laboring, giving effort sa ating pong pagtitipon. Tulad ng ginagawa ng iba, wala na pong laboring. Wala nang effort. At nakikita ko yan, napapansin ko yan. Paalala ko lang, mga kapatid, ng ating pong covenant, yung ating church constitution, hindi lang po Sunday, kundi buong Sunday, from Sunday's Bible study o Sunday school hanggang sa meetings natin that day. At sa lahat ng pagtitipon na pagkaisahin natin, we have to have an effort na dumalo maliban lang sa providential hindrance. Kaya nga, sundan natin ang kumikinang na yapak ng ating Panginoon. Let us pray. Panginoon, salamat po sa inyo pong mga salita. Salamat po sa mga kataga na ipinasulat niyo kay Apostol Pablo na sa kanyang karanasan, ito rin po yung mararanasan namin sa aming mga panahon. Kaya ang salita ninyo ay laging relevant. Kanino man, saan man, sa mga tao, Panginoon. Angkop ito at hindi maaring magkulang. Salamat po, Ama, nawa buhayin ninyo ang aming pong pagkukusa. Buhayin ninyo maging ang pagsisisi at pananampalataya nang wala pa kay Kristo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.